Una sa lahat, maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, naway maging puno ng pag-ibig, kapayapaan at walang katapusang biyaya ang darating na holiday season sa ating lahat. Sir, ano po ba yung mga bagay na kailangan nating i-consider bago tayo bumili ng mga Christmas decorations, lalo na po ng mga Christmas lights ngayong darating na ang Pasko? Okay, thank you for your question. Una sa lahat, kailangan nating isipin ang kaligtasan ng bawat isa. Sa pagbili ng mga Christmas decorations, lalo na sa mga Christmas lights, unahin dapat natin ang kaligtasan at kalidad ng isang produkto upang maiwasan ang panganib ng sunog. Una, sa pagbili natin ng mga decorations, katulad ng mga Christmas lights, dapat bilang isang consumer, hanapin natin ang Philippine Standard or PS Mark para sa lokal na gawa at or import commodity clearance or ICC sticker para sa imported naman na mga produkto. Ito ay nagpapatunay na sumusunod ang mga produktong ito sa Philippine Standard at dumaan na sa mga safety test. So para sa bagong Christmas lights naman or bagong mga produkto, kailangan po natin itong suriin. At tingnan natin kung maayos ba itong nag-illuminate or nagpa-function at kung wala itong depektibo. Kung ito naman ay reuse, inspect po natin ang plug, cord at insulation nito. Bumili sa reputable stores kung kinakailangan. Basahin ang instructions or manual at iwasan ang mura pero walang sertifikasyon na maaaring magdulot ng sunog. Sa ganitong paraan, mas matitiyak ang kaligtasan at matagal na paggamit ng ating mga dekorasyon. Sir, ano po ba ang pwede ipataw na parusa sa mga nagbebenta ng mga pre-and Christmas lights? Okay. So, ayon sa Department of Trade and Industry, and according to the RA 7394 or ang tinatawag natin na Consumer Act of the Philippines, ang pagbebenta ng non-compliant na Christmas decorations, halimbawa walang BS Smart or ICC marks, ay labag sa batas. Narito ang mga posibleng parusa. Una, multa hanggang 25,000 bawat brand o type na produkto, depende sa bilang ng violations. At ito naman ay maaaring umabot sa 300,000 para sa mas malalang kaso, tulad ng paulit-ulit na paglabag o pagbebenta ng maraming depektibong items. Posible ring makumpiska or maaari ding wasakin ang mga produktong ito, halimbawa pag mahuli. Maaari ring magdagdag ng administrative sanctions tulad ng suspension ng business permit ng isang establishmento. Kung halimbawa kung may malalaman kayong ganito at ma-confirm, i-report po natin ito sa DTI. I-report natin sa DTI ang mga violators para sa agarang action. So upang maiwasan ang aksidente tulad ng sunog o pagkasugat, kailangan po natin isalang-alang ang mga sumusunod. Una, ilagay natin ang mga decorations, lalo na Christmas tree or Christmas lights, malayo. Halimbawa sa mga kalan, kandila, or heater, or fireplace. Iwasan ang paglagay malapit sa mga outlets natin. Ngayon, siguraduhin din na matibay ang base ng tree, halimbawa Christmas tree, upang hindi madaling matumba. Lalo na sa mga tahanan na may bata o matatanda. Iwasan ang paglagay sa hagdanan o exit points para hindi makaharang sa emergency evacuation. Kailangan din natin i-turn off ang lights bago matulog o umalis ng bahay man lang. Limitahan din natin ang paggamit ng kandila sa supervised areas at panatilihin ang mga flammable items tulad ng kortina o paper decorations sa malayo. Sundin po natin ang mga ito para sa mas ligtas na Pasko sa ating lahat. Sir, ilan na po bang naitalang insidente dahil sa Christmas light sa buong bar? Batay naman po sa mga available na datos dito sa barn, wala pa pong naitalang insidente ng sunog na ang direktang dulot ay Christmas lights or any Christmas decorations sa buong barn. Sa nakalipas na 2 taon, sa kabila nito, inanyayahan ko ang ating mga kababayan na patuloy pa rin po tayong mag-ingat at magmasid para sa ligtas na Pasko sa ating lahat. Yeah. Sir, kung sakali man sir na magkaroon ng aksidente, if ever lang po no, ano po yung dapat nating gawin during the incident? Pag magkaroon ng incident. Kung magkaroon ng aksidente na nauugnay sa decorations, sundin ang mga hakbang na ito. Una, siguraduhin po natin ang ating kaligtasan. Tumawag agad sa emergency hotline 911 o sa ating mga local fire stations.
Kaya siguraduhin po natin magkaroon ng contact numbers sa ating pong mga fire stations. Kung maliit na sunog, gamitin ang fire extinguisher. Huwag gamitin ng tubig sa electrical fires. Ito po yung paalala. Gumamit ng Class C, fire extinguisher o baking soda. Lumikas na mabilis gamit ang pinakamalapit na exit. Huwag gumamit ng elevator. Asikasuhin ang mga bata, matatanda at may kapansanan. Sir, ano po ba ang dapat gawin upang maiwasan ang mga insidente sa pagluluto ngayong holiday season? Okay, ngayong Christmas holidays, prone talaga ang ganitong klase ng mga sunog, no? Kasi nga, holiday, so yung pamilya is buo sa isang tahanan. At madalas na yung isang pamilya is maraming niluluto kasi nga Christmas season. So, una sa lahat, ang madalas na nagkukos is yung sunog sa kalan or oven halimbawa. Dahil sa nakalimutang patayin. So, upang maiwasan na natin ito, huwag iwan ang kalan na walang supervision or walang nagbabantay. Gumamit ng timer kung meron man at patayin pagkatapos. Linisin na regular ang kalan mula sa grasa. Then, pangalawa naman is yung nang dahil sa langis. So, para maiwasan natin ito, huwag maglagay ng tubig sa mainit na langis. Takpan ng takip o basang-basahan o basain ng baking soda. So, para maiwasan naman natin ang pagkasugat dahil sa langis, no? Gumamit tayo ng guantes habang nagluluto or apron or long sleeves upang maiwasan natin ang pagkasugat. And then, lastly, huwag po tayong mag-plug o magsaksak ng marami sa isang outlet para hindi naman tayo mag-overloading. Sir, ano po ba dapat ang gawin sa mga Christmas decorations pagkatapos itong gamitin? Okay. So, pagkatapos po ng Pasko at ng Bagong Taon, ang tama pong pag-dispose o pagligpit ang susi para sa kaligtasan ng bawat isa. Kailangan po nating store sa malamig or cool and dry na lugar tulad ng attic, closet o garage na walang direktang araw o moisture upang hindi mabulok ang wires o materials. Ayusin ang lights sa coils upang hindi magkasabit-sabit at ilagay sa plastic bins o boxes na may label or may pangalan kung ano ito. Iwasan ang sobrang siksik na paglagay para hindi rin masira. At lastly, i-check ang warranty or expiration ng isang produkto bago ito i-store. Sir, kung sakaling maaksidente po ako ng dahil sa pagluluto ngayong holiday season, ano po ang kailangan kong gawin? Okay. So, yung iba naman kasi is nagpapanik. Yes, So, sir. sa ating mga kababayan dyan na halimbawa nagaganito na huwag po tayong magpanik. Huwag po tayong magpanik at dapat yung presence of mind dapat nandyan pa rin. So, pag may mga ganyang pangyayari, agad na ilubog ang apektadong bahagi sa malamig na tubig. Halimbawa, yung kamay natin. Ganun. Ng 10 hanggang 20 minuto upang mabawasan ng init. Takpan ng maluwag na bandage o clean cloth. Kung malubha, halimbawa blisters or halimbawa blisters, magpunta agad sa doktor o ospital para naman sa chemical burns. Hugasan ng maraming tubig at agaran pong kumonsulta sa mga doktor. Sa parehong kaso, manatiling kalmado. Yun ang sinasabi ko kanina, dapat maging kalmado lang muna. Manatiling kalmado, bigyan ng first aid at isik ang professional help kung kinakailangan. Yun ang sinasabi ko kanina, kailangan po tayong magkonsulta sa mga doktor. Sa ating mga kabumbilohan dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang mensahe ko lamang po ay kailangan po natin mag-ingat. Unang-una po talaga is dapat ingatan po natin ang ating mga sarili kasi paano po tayo makaserve sa public, sa mamamayan dito sa bar. Kung tayo po ay hindi safe. So, unang-una is kailangan po natin isalang-alang ito at magsilbi po tayo ng may buong puso sa mamamayan bilang bumbero upang magampanan natin ang tungkuling nakaatang sa atin. Yun naman po at maraming salamat. Bomberong Bangsamoro, masipag ako.